Sabi nila, hindi ka magiging matatag kung hindi ka masusubok. Pero hanggang saan ang pagiging matatag mo? Kung ang pagsubok na ibinigay sa'yo ay halos ikamatay mo na, makakaya mo pa bang magpakatatag? Kung ang mahal mo sa buhay na ang siyang kukunin sa'yo? Ako na lang at ang aking inang magkasama sa buhay. Wala na akong ama dahil matagal na itong namahinga. Nagtatrabaho lang ako bilang isang sales lady sa isang mall, habang ang aking ina ay nasa bahay lang. Dahil matanda na ito, kaya hindi na niya magawang magtrabaho, lalo na kung mabibigat ang tinatrabaho niya. Love, ihatid na kita sa trabaho mo ah. Napangiti ako nang sumulpot si Charles sa harap ko. 3 taon ko na siyang boyfriend at masasabi kong sobrang swerte ko sa kanya. Wala ka bang pasok ngayon? Wala love, kaya ihatid kita. Saka may sasabihin din ako sa'yo eh. Talaga? Ano ba yon? Malalaman mo mamaya pag uwi mo. Susunduin pa rin kita. O sige. Kaagad na akong sumakay sa single motor niya. Sanay naman na akong sumakay sa ganito dahil pag may traffic ay madali kaming nakakalusot. Iwas late na rin. Matapos akong ihatid ni Charles kung saan ako nagtatrabaho, ay umalis din kagad siya at pumasok na rin ako sa trabaho ko. Best, alam mo ba? Jonty si Jane. At ayun, bugbog sarado siya sa kanyang ama. Agad akong napatigil sa paglalakad nang marinig ang sinabi ng kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko alam pero bigla akong napahawak sa tiyan ko. At saka ko lang naalala na hindi pa pala ako nadadatnan sa buwanan kong dalaw. Ay, okay ka lang? Tanong sa akin ng kaibigan ko sa naturang mall. Oo, okay lang ako. Sagot ko sa kanya sabay tayo ko ng matuwid. Hindi ko alam pero kinakabahan pa rin ako. Kaya isang bagay ang pumasok sa isip ko. Pagsapit ng hapon, tulad ng sabi ni Charles ay sinundo niya nga ako at sa dati naming tambayan niya ako dinala. Love, may problema ba? Bakit parang ang lungkot mo yata? Mahina akong tanong sa kanya. I'm so sorry. Unang bigkas pa lang niya ay kinabahan na ako sa susunod niyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka naman humihingi ng sorry sa akin? Mahina ngunit may halong takot kong sabi sa kanya. Love, I hope you understand me. Kung ano man ang sasabihin ko sa'yo. You know how much I love you pero hindi akong lalaki na para sa'yo. Diretso niyang sabi sa akin. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Bigla akong nanlamig at parang alam ko na kung ano pang susunod niyang sasabihin. Charles, ano ba yung sinasabi mo? Anong hindi ikaw ang lalaki na para sa akin? Nakabuntis ako, love. At gusto ng magulang ng nabuntis ko na pakasalan ko siya. Umago sa mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Sobrang sakit. Masakit na masakit. Gusto kong magsalita. Gusto kong buliwan siya. Murahin. Gusto ko siyang makitang nasasaktan. Pero wala akong lakas ng loob para sabihin yun sa kanya. I'm so sorry love pero ito na ang huli nating pagkikita at pag-uusap. Malungkot na sabi ni Charles. Bakit? Ano bang kulang sa akin? Bakit mo ko nagawang lokohin? Minahal naman kita, Charles. At ibinigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Pati ng katawan ko pinagkatiwala ko na sa iyo. Pero bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit? Umiiyak kong sabi sa kanya. I'm sorry love. Tao lang din ako at natutukso. Hindi ko na napigilan ang tawag ng laman. Habang wala ka kaya ako nagkasala sa'yo. I'm sorry. Mahal na mahal kita love pero mas kailangan ako ng anak ko. Mas mahal ko ang anak ko at mas pipiliin ko siya kaysa sa'yo. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha ko dahil sa sinabi niya. Dapat iniwan mo na lang ako. Dapat hindi ka na nagpaalam sa akin. Matatanggap ko pa kung iniwan mo na lang ako na walang paalam eh. Kaysa sinabi mo pa yung totoo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Pinaasa mo ko, Charles. Pinaasa mo kung mahal mo ko. Tapos ngayon, itong malalaman ko. Walang hiya ka. Umiiyak kong sabi sa kanya. I'm sorry. Sorry? Hindi mababayaran ng sorry mong sakit na nararamdaman ko. Kaya umalis ka na. Alis. Taboy ko sa kanya.
Mabagal na umalis si Charles palaliw sa akin. Gustuhin ko mang manatili siya sa akin pero hindi pwede. Kaagad na siyang pumili nang hindi ko pa nasabi sa kanyang lahat. Kaya kahit masakit, ay pinilit ko yung tanggapin. Aisa, ano ba yung nangyayari sa'yo? Bakit namamagay ang mga mata mo? Kaagad na niyakap ko ang aking ina at doon umiyak sa balikat niya. Hindi na nagsalita pa si mama at niyakap na lang din niya ako. Nang gumaan ang pakiramdam ko, ay saka pa lang ako tinanong ni mama kung bakit ako umiiyak. Hiwalay na kami ni Charles, ma. Hiniwalay niya ako dahil nakabuntis siya ng ibang babae. Iyak kong sabi kay mama. Tulad ko rin na hindi nakapagsalita kagad ang aking ina. Hindi rin siya makapaniwala na hiwalay na kami ni Charles. Dahil sa loob ng 3 taon na relasyon namin, ni minsan ay hindi pa nakarinig si mama ng masamang salita mula sa kanya. At ang isang bagay na masakit dahil hindi ko nasabi sa kanya na buntis din ako. Gusto ko sana siyang sorpresahin sana pero wala na. Iniwan na niya ako. Huwag mo nang pilitin kung ayaw na niya sa'yo. Hindi kita pinanganak para maging sunod-sunuran lamang sa lalaki, Aisa. Marami pang lalaking gustong maging nobyo mo. Isa pa, maganda ka, anak. Kahit mahirap lang tayo, may ipagmamalaki ka naman. Pero kasi lalo akong naiyak na humarap kay mama. May problema ba, anak? Malumanay niyang tanong sa akin. Buntis kasi ako, ma. Buntis ako sa anak namin ni Charles. I'm sorry, ma. Nakayuko kong sabi kay mama. Hindi nakapagsalita si mama dahil sa narinig. Bakit mo naman nagawang ibigay ang sarili mo sa lalaking hindi ka pa sigurado? Tignan mo ngayon ang nangyari sa'yo. Di ka ba nag-iisip? Paano ka na ngayon yan? Paano mo bubuhayin ang anak mo? Lalo lang akong napaiyak sa sinabi ni mama sa akin. Mula nang malaman ni mama ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay bihira na lang niya akong kinakausap. Naiintindihan ko naman siya dahil sino ba namang magulang na hindi magagalit sa naging kalagayan ko. Inaamin ko naman na kasalanan kong lahat, kaya hinayaan ko lang si mama kung kailan niya ako kakausapin. O ano, okay na ba kayo ng mama mo? Tanong sa akin ng kaibigan ko sa mall kung saan ako nagtatrabaho. Hindi pa rin eh, hindi pa rin niya ako pinapansin. Ay, grabe, ano ba kasing kasalanan mo't nagalit sa iyong nanay mo? Maliit na bagay lang naman, hindi ko naman alam na ikakagalit niya. Mahina akong sabi sa kaibigan ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang totoo kaya nagsinungaling ako. Mapapatawa din ako ni mama. Alam ko yun dahil mahal ako noon. Kahit ganun yun, alam kong hindi pa rin niya ako matitiis. Aisa, anong nangyayari sa'yo? Tarantang sabi ni mama sa akin nang makita niya akong nakahandusay sa sahig. Ma, sobrang sakit ng tiyan ko. Mabilis na humingi ng tulong si mama sa mga kapitbahay namin. Buti na lang at may tumulong kay mama para buhatin ako. Pero bago pa ako makarating sa ospital, ay nawalan na ako ng malay. Kaya hindi ko na alam kung ano pang sumunod na nangyari. Paggising ko, ay si mama kagad ang bumungad sa akin. Malungkot siyang nakatingin sa akin. Ma, bakit mo ginawa yun, Aisa? Bakit mo tinangkang patayin ang anak mo? Hindi mo ba alam na kasalanan at malaking kasalanan ang patayin ng anak mong nasa sinapupunan mo pa lang? Ano bang klase kang ina? Pinasok mo yan kaya panindigan mo yan. Hindi yung kikitil ka ng buhay ng isang inosenteng bata. Bulyaw kagad sa akin ni mama. Napaiyak na lang ako habang hindi makatingin ng maayos sa kanya. Sa susunod na gagawin mo pa ulit yan, kalimutan mo na lang na may ina ka pa. Dahil kalilimutan ko rin na may anak pa ako. Masakit pa rin sa akin na galit sa akin si mama. Pero hindi ko siya masisi dahil kasalanan ko rin kung bakit siya mas nagalit ngayon. Ilang araw lang ako sa ospital. Inilabas din ako kagad ni mama. Magpakatatag ka, Aisa. Isipin mong anak mo. Huwag mong tatangkain na ipalaglag ang anak mo. Biyaya yan galing sa Diyos. Kaya tanggapin mo siya ng buo. Kung wala man siyang ama, nandito naman tayo. Tayong magiging nanay at tatay niya kapag lumabas na siya. Niyakap ko si mama. Sa kabila ng naranasan ko ngayon, nandito pa rin si mama. Palaging nakaagapay sa akin
at palaging nagbibigay lakas ng loob sa akin. Nang pumutok ang balita sa baryo namin tungkol sa pagbubuntis ko, ay halos araw-araw ay ako na lang ang laman ng usapan sa mga tsismosa sa aming barangay. Bakit daw kasi bumukaka ko kagad at hindi man lang tumanggi sa lalaki? Marami pang masasamang salitang natanggap ko galing sa mga kapitbahay namin, pero hindi ko na ito pinansin pa. Nagtatrabaho pa rin ako bilang isang sales lady habang maliit pang tiyan ko. Wala namang nakakaalam sa mga kasama ko sa tunay kong kalagayan. Dahil sa trabaho namin ay bawal sa amin ang buntis. Yun ang nasa kontrata namin. Kaya't hanggat hindi pa halata ang tiyan ko ay hindi na muna ako nagpahinga. Todo trabaho pa rin ako. Sa naging buhay ko ngayon ay walang ibang masisisi kung hindi ang sarili ko lang. Kung hindi ako nagpadala sa tawag ng laman, hindi sana ito nangyari sa akin ngayon. Mabilis pang tumakbo ang mga araw. Hindi ko na naitago pa ang kalagayan ko sa mga kasamahan ko, lalo na sa manager namin. Alam mo naman siguro ang nasa kontrata mo, Aiza. Maawa man ako sa'yo, wala pa rin naman akong magagawa para hindi ka tanggalin sa trabaho mo. Naiintindihan ko po, sir. Wala pong problema sa akin. Good. Mabuti na nagkakaintindihan na tayo. Kaagad na akong nagpaalam sa manager namin at umalis na ako sa mall. Dahil kailangan kong makaipon ng pera, ay nagpasya kami ni mama na magluto ng biko. Masarap si mama gumawa ng biko. Kaya sinubukan ko para may matitinda ako. Kahit papano, kikita pa rin ako kahit malaki ng tiyan ko. Pumatok ang mga niluto namin ni mama na labis kong ipinagpasalamat. May mga nag-order na rin sa amin para sa birthday party. Kaya mo pa ba, anak? Kung hindi na magpahinga ka na muna. Alam kong mahirap para sa iyong trabahong to, lalo pat malaki ng tiyan mo. Kausap sa akin ni mama. Kaya ko pa naman, ma. At hanggat kaya ko pa, maglalako pa rin ako at mag-deliver sa mga naging suki na natin pag may order sila. Nakangiti kong sabi kay mama. Nabalitaan mo na bang balita? Na ano, ma? May narinig akong balita na ikinasal na raw ang nobyo mo sa nabuntis niya. Agad akong natigilan sa sinabi ni mama sa akin. Kusang tumulo ang luha ko na kaagad ko namang pinahid. Sobrang sakit pa rin sa akin ang nangyari sa amin ni Charles. Pero ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang mag-move on sa kanya dahil kasal na siya? Kalimutan na lang natin siya, ma. Gusto ko pang mamuhay na tayo lang ng anak ko ang magkakasama. Ngumiti habang tumango si mama sa sinabi ko bago nagpatuloy sa ginagawa niya. Hindi naging madali sa akin ang pinagdaanan ko. Ngayon ko nalaman kung gaano kahirap na maging magulang ka na wala pa sa plano mo. Sobrang hirap pala talaga. Lalo pat ikaw lang mag-isang nagsisika para sa anak mo na wala kang ibang karamay. Sarili mo lang. Ayan ang resulta sa babaeng basta nilang binibigay ang sarili sa lalaking hindi pa niya asawa. Mga kabataan talaga ngayon, ibang-iba sa kabataan noon. Kung noon kasal muna bago ka buntisin, ngayon hindi ka pa kasal, buntis ka na. Naiiling na sabi ni Manang Petra na siyang kapitbahay namin. Nahihiyaman ako'y wala na akong magagawa. Nandito na to, kaya tatanggapin ko na lang to. Ilang buwan na nga nagdaan ay iniluwal ko ang isang batang lalaki. Saya na hindi matatawaran ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Lahat ng hirap, lahat ng sakit, at ang masakit na naramdaman ko sa pag-labor ay parang bulang nawala matapos kong masilayan ang mukha ng anak ko. Ganito pala ang pakiramdam pag ina ka. Masarap sa pakiramdam na nakikita mo siyang nakangiti sa'yo, na ani mo'y kilala ka na niya na ikaw ang kanyang ina. Kung nalaglag siguro siya noon, hindi siguro ako ganito kasaya ngayon. Nak, ako na muna dyan kay Chaos. Kumain ka na muna. Nakangiti kong ibinigay kay mamang anak ko. Hinalikan ko muna siya sa pisngi at noo bago ako pumunta sa kusina. Matapos kong kumain ay ako nang naghugas ng plato bago ako bumalik kila mama. May nag-order pala kanina ng biko sa akin, nak. Kailangan nila ng 300 pieces. Ang sabi ko, sasabihan muna kita. Alam mo naman na hindi ako pupwede. Ano, kaya mo bang mag-deliver? Ako nang magluluto para sa'yo. Kaya mo ba, ma? Oo naman, pero kailangan pa rin kita. O sige ma, pagtulog mamaya si Chaos, tutulungan po kita. Tumango si mama saka ibinigay sa akin ang anak ko at iniwan na ako sa labas ng bahay.
Baby, ito na naman si Mama. Ang gwapo mo talaga anak. Nakangiti kong sabi habang hinahalikan siya sa noo at ilong niya. Kita ko kung paano ngumiti ang anak ko. Ang matamis na ngiti ng anak ko ang siyang nagbibigay ng lakas loob sa akin para lumaban ako sa hamon ng buhay. Pinapangako ni Mama na bubusugin kita ng pagmamahal anak at magsisikap ako para maibigay sa iyong magandang kinabukasan. Kaya huwag kang mag-alala, nandito lang si Mama at si Lola para sa iyo. Mahina akong bulong sa anak ko habang haplos ang buhok niya. Nagdaan pa ang mga araw, naging mga buwan, at naging mga taon. Ang bilis ng taon mano, ngayon 4 years old na si Chaos. Nakangiti kong sabi kay Mama habang tinatanaw ang anak kong kalaruang anak ng kapitbahay namin. Tama ka anak, noon nahihirapan pa tayo pero kita mo naman ang nangyari. Sa pagsisikap mo, unti-unti na tayong nakabangon at napaayos na natin ang bahay natin. May sarili ka na ring motor para masasakyan mo kapag may magpapadeliver sa'yo. Niyakap ko si Mama at nagpasalamat dito na palagi siyang nandyan para sa akin. Mama, may problema ba anak? Gutom na po ako. Napatawa kong kinurot ang isang pisngi ng anak ko. Kahit may pagka-chubby siya ay cute pa rin niyang tignan. Halika, ikukuha kita ng pagkain sa loob. Nauna pang naglakad ang anak ko sa loob ng bahay habang nakasunod naman ako sa kanya. Matapos ko siyang pakainin ay binihisan ko na siya dahil oras na naman ang practice niya sa pagsusulat. Mama, asan po pala si Papa? Agad akong natigilan sa tanong ng anak ko. 4 na taon na siya pero ngayon lang niya binanggit ang ama niya sa akin. Kinalimutan ko na si Charles at wala na akong balita sa kanya. Hindi ko alam at wala sa isip ko na hahanapin niya ang kanyang ama. Nasa malayo ang papa mo nagtatrabaho anak. Kaya hindi mo muna siya makikita sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Love ka naman ni Papa kahit nasa malayo siya eh. Nag-init ang gilid ng mga mata ko dahil sa sinasabi ko sa anak ko. Gusto kong umiyak pero pinipigilan kong sarili ko. Dahil ayokong makita ng anak ko na umiiyak ako. Talaga po Mama? Pero uuwi naman po ba siya dito? Oo naman anak, uuwi rin ng papa mo. Kung darating man ang araw na yon, ipakikilala pa rin naman kita sa kanya anak. Pero hindi kanya makukuha sa akin. Kausap ko sa sarili ko. Ma, maghahatid lang ako ng order sa kabilang baryo ah. May anniversary daw po kasi at gusto nila ng biko. O sige, kaya mo ba na ikaw lang mag-isa? Kung hindi ay pasasamahan kita kay Amer. Okay lang ma, pakibantayan na lang po si Chaos. Kaagad na akong umalis. Malapit lang naman sa amin ang pupuntahan ko, kaya hindi ako nahirapan na makarating doon. Bagong lipat ang mga ito doon, kaya hindi ko pa sila masyadong kilala. Pero nakailang balik na rin ako doon sa kanila. Oh, Aisa, nandito ka na pala eh. Ito na ba ang order ni Ma'am Cha? Opo manang, pakibigyan na lang po sa kanya. Sabi ko sa katulong nila Ma'am Cha. Sige, hintayin mo lang yung bayad ha. Pupuntahan ko lang si Ma'am. Medyo busy kasi siya dahil dumating ang anak niya galing sa Cebu. O sige po manang, okay lang po. Maghihintay lang po ako dito sa labas. Umalis na ang matanda habang ako naman ay matyaga lang na naghihintay dito sa labas. Ang yaman talaga ng pamilyang to. Pero kahit nasa mataas na silang kalagayan, ay hindi pa rin sila nagbabago. Ganun pa rin sila sa mga mababa sa kanila. Bihira na lang ang mayaman na katulad nila ay maayos pa rin ang pakikitungo sa mga mahihirap na kagaya namin. Ma'am Cha, andito na po yung order mo kay Aisa. Inihatid na niya't nasa labas lang po siya naghihintay sa bayad. Ganun ba? Dapat pinapasok mo siya manang. Sabi niya doon na lang daw po siya at nahihiya po yata. O sige, pakibigay mo nilang ito sa kanya. Sabihin mo salamat ka mo. Opo ma'am. Han, lalabas lang ako saglit. May titingnan lang ako sa labas. Paalam ko kay Lorraine. Kalalabas ko lang sa kusina nang marinig kong sinasabi ni Manang. Iba ang pakiramdam ko sa pangalan na nabanggit niya, kaya gusto ko siyang makita. Go ahead Han, pero bumalik ka kagad ha? Yes Han. Umalis na ako at sinundan si Manang sa labas. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sobrang kabang namumutawi sa dibdib ko nang masilayan ang mukha ng isang babaeng nasa labas ng gate. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at sabihin sa kanya na miss ko na siya ng sobra.
Pero anong gagawin ko't may asawa na ako at mabait sa akin si Lorraine. Namimiss ko na ang ngiti niya, ang yakap niya. Ilang taon ang nakalipas pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang pagtulo ng mga luha niya. Nang sabihin kong nakabuntis ako, alam kong nasaktan ko siya pero pinagsisisihan ko na yun. Nang makita kong paalis na si Aiza ay mabilis akong sumakay sa kotse ko at sinundan siya. Alam kong pauwi na siya kaya binilisan ko ang pagpapatakbo at hinarangan ng motor na sinasakyan niya. Lentik ka! Ano bang ginagawa mo? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Galit niyang bulyaw sa akin. Hindi pa man ako nakakababa ng sasakyan ay ramdam ko na ang sobrang kaba. Bumaba ako ng kotse para kausapin siya at gano'n na lang ang gulat niya nang makita niya ako. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalamang nandito ako? Love, gusto lang kitang makausap kahit ngayon lang please. Nagmamakaawang sabi nito sa akin. Nag-uusap na tayo, di ba? Ano pa ba sa tingin mong ginagawa natin? Ano pa bang pag-uusapan natin? Tapos na tayo, di ba? Ikaw mismong tumapos ng lahat. Kaya ano pa bang gusto mo? Pilit kong pinapatatag ang boses ko. Kahit ang totoo, gusto ko nang umiyak. Yung sakit na dinulot niya sa akin noon ay ramdam ko pa rin. Pero pilit kong pinatatatag ang sarili ko dahil ayokong maging marupok sa harapan niya. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Baka hanapin ka pa ng asawa mo eh. Ayoko ng gulo, Charles. At ayokong makarinig na pinag-uusapan ako na isa akong kabit. Kaya please lang lumayo ka sa akin. Love, pwede ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ako ang dapat na tawagin mo sa endearment na yan. Kung hindi ang asawa mo, siya lang ang love mo. Kaya mo nga siya pinakasalan, di ba? Aiza, please. Get out of my way, Charles. Marami pa akong trabaho na dapat tapusin. Kaya please lang umalis ka sa daan ko. Sumakay ulit ako sa motor ko at hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon na makapagsalita pa. Para saan pa? Para lokohin ako ulit? Kung noon nabilog niya ang ulo ko, hindi na ngayon. Oh, bakit ganyan na mukha mo? Tanong ni Mama sa akin na makauwi na ako. Ma, nandito na ulit si Charles. Hindi niyo pwedeng malaman na may anak kami, Ma. Baka kunin niya sa akin si Keyos. Nag-aalala kong sabi kay Mama. Anak, huminahon ka lang, Maupo ka na muna at kukuha ko ng tubig para makainom ka. Nanghihina akong umupo sa sofa. Ngayon ko lang naramdaman na nanghihina pala ang tuhod ko. Ngayon ko lang din naramdaman ang kaba sa posibleng mangyari. No, hindi. Hindi niya pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Ma, paano kung kukunin niya ang anak ko? Paano kung... Huminahon ka nga, Aiza. Huminga ka muna ng malalim. Alam natin pareho na darating talagang araw na ito. Napaghandaan mo na ito, hindi ba? Isipin mong anak mo, Aiza. Hinahanap na niya ang kanyang ama. At alam natin pareho na hindi habang buhay na maitatago mo si Keyos sa kanyang ama. Kaya kung magkita man sila, hayaan mong anak mo sa ama niya dahil may karapatan siya sa anak niya. Aiza, kailangan ng anak mo ang pagmamahal ng isang ama. Bakit hindi mo subukan na patawarin siya? Alam kong may nanliligaw na sa'yo. Bakit hindi mo subukang buksan muli ang puso mo at papasukin dyan sa dibdib mo para tuluyan mo na makalimutan si Charles? Mahabang sabi ni Mama sa akin. Pero hindi ko naman siya mahal, Ma. Paano ko siya papapasukin sa puso ko kung wala naman akong nararamdaman sa kanya? Ngumiti lang si Mama sa akin at hinawakan ng kamay ko. Kaya nga subukan mo siyang papasukin sa puso mo. Malay mo, siya na palang lalaki na nakalaan para sa'yo. Sa sinabi ni Mama ay napaisip ako. Natuon nga lang ba talaga kay Charles ang lahat? Kaya hindi ko na magawang magmahal pa ng iba. Dahil hanggang ngayon ay siya pa rin sa puso ko. Ay, uuwi ka na? Ihahatid na kita. Agad akong napalingon sa likod ko nang marinig ko ang boses ni Edward. Gwapong-gwapo ito sa suot niyang polo shirt na bumagay sa kanya. May trabaho ka pa, di ba? Baka mamiligro pang trabaho mo at ako pang maging dahilan. Hindi, okay lang. Out na ako ngayon kaya nga dito ako kagad dumiretso para maabutan pa kita. Nakangiti nitong sabi sa akin. Kamusta na pala yung sinasabi ko sa iyo ay? Sana naman may pag-asa na ako sa iyo. Saglit akong nag-isip sa sinabi niya nang maalala kong sinabi ni Mama.
Napag-isip-isip ko na dapat sigurong turuan ko naman ang puso ko na magmahal ng iba. Sasagutin kita pero sana tuparin mo yung pangako mo sa akin ha. Really? Sinasagot mo na ako ay... Bakit? Ayaw mo ba? Gusto syempre. Masayang sabi nito. Pero alam mong may anak na ako, di ba? Handa akong maging ama ng anak mo. At mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Pangako nito sa akin. Salamat Edward ah. Sasama ka ba sa akin? Isasama kita sa bahay para makilala mong mama at anak ko. Sure, bakit hindi? Matapos namin mag-usap ay isinama ko na si Edward sa bahay at ipinakilala kay mama. Kaagad naman silang nagkasundo dahil mabait naman itong si Edward. Mabait din siya sa anak ko pero hindi ako basta-basta magtitiwala. Gusto ko munang makilala siya ng lubusan. Gusto kong wag ka na magtrabaho, mahal. Dito ka na lang sa bahay. Bibigyan kita ng puhunan para may maitayo kang negosyo. Kahit maliit lang. Sabi ni Edward sa akin. Edward, hindi pwede. Alam kong nagsosuporta ka rin sa iyong mga kapatid na nag-aaral pero... No buts, mahal. Basta, hihinto ka na sa ginagawa mo. Asikasuhin mo na lang si Chaos. At ako na ang bahala sa inyo. Wala na akong nagawa dahil mapilit si Edward sa gusto niya. Pero pag sa school ni Chaos ang punta ko, nagluluto pa rin ako para ibebenta dun sa labas ng eskwelahan ni Chaos habang hinihintay ko siyang lumabas. Sa mga araw na magkasama kami ni Edward, ay nararamdaman kong safe ako sa kanya at hindi ko na namalaya na unti-unti na pala akong nahulog sa kanya. Mahal, may dala akong grocery para sa inyo. Bumili na rin ako ng mga laruan at gamit ni Chaos sa school. Nakangiting sabi ni Edward sa akin. Bakit ang dami naman ito? Para hindi ka na mag-grocery. Tsaka may mga gatas din dyan para sa'yo at para sa future mama ko. Nakangiti na nitong sabi. Anong future mama ka dyan? Siyempre, dahil mag-iipon na ako para magpakasal na tayo. Gusto ko na kayong makasama sa iisang bahay Para may asawa na rin ako mag-aalaga sa akin sa tuwing may sakit ako. At sa tuwing pagod ako sa trabaho ko. May asawang pipisil sa balikat ko at likod ko. Nakangiti nitong sabi sa akin. Aba, di ginawa mo na akong tagahilit mo niyan. Biro ko sa kanya. Hindi yan mangyayari, mahal. Dahil mahal na mahal kita, Aiza. At kung ano man ang pangako ko sa'yo, tutuparin ko yon. Nakangiti akong yumakap kay Edward habang nakaupo kaming dalawa. Tuluyan na rin akong napamahal kay Edward. At masasabi kong handa na akong maging kabiyak siya. Isang araw, habang abala ako sa gawaing bahay ay bigla na lang may kumatok sa pinto. Wala akong inaasahang bisita dahil alam kong hindi pa dadalaw si Edward sa amin. Anak, pakibuksan mo naman yung pinto. Sigaw ni mama sa akin mula sa itaas. Opo ma. Iniwan ko muna ang ginagawa ko para buksan ang pinto. Pero gano'n na lang ang gulat ko nang makita ko kung sinong nakatayo sa may pinto namin. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makausap, love. Charles, please lang itigil mo ng kakatawag mo sa akin ng love. May asawa ka na at dapat siya lang ang tawagin mo niyan at hindi ako. Pero mahal pa rin kita, love. My goodness, Charles. Hindi ka na bata. Matanda ka na, pwede ba? Kawawa naman yung asawa mo kapag niloko mo siya. Huwag mo namang gawin sa kanya yung ginawa mo sa akin noon. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko noon nang iniwan mo ko. Tapos ngayon gumaganyan ka? Huwag mong sabihin na uulitin mo na naman sa asawa mo yung ginawa mo sa akin. Bulyaw ko kagad kay Charles. Nahihiyang nagbaba siya ng tingin at nang magtaas uli siya ng ulo ay kita ko sa mga mata niya ang sakit at lungkot. Papasukin mo ang bisita mo, anak, para magkausap kayo ng maayos. Hindi ko na malaya na nakalapit na pala si mama sa amin at nakasilip kung sinong kausap ko sa may pinto. Pumasok ka. Nauna na akong pumasok at nakasunod naman siya sa akin. Alam pa ng asawa mo na nandito ka? Ayokong sugurin ng asawa mo at pagbintangan na kabit mo ko, Charles. May respeto pa rin ako sa sarili ko at hindi ko pinangarap na maging kabit mo. Diretso kong sabi sa kanya. Nakayuko lang siya habang nakikinig sa akin. Alam ko pero gusto ko lang malaman kung totoo bang may anak tayo. Kahit yun lang ang pabor na ibigay mo sa akin. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Mahinahon itong sabi sa akin. Kung may anak man tayo,
Gusto ko lang makilala siya at malaman niya na ako ang kanyang ama. Kahit yun lang ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Alam ko kung anong pinagdaanan mo at kung anong ginawa mo para buhayin lang anak natin. Patawarin mo ako sa nagawa ko noon sa'yo. Kung alam ko lang nabuntis ka rin nun, hindi kita iiwan para pakasalan si Lorraine. Magsisi ka man, hindi mo na maibabalik pang dati. Kung ano man ang meron tayo, totoong kasalanan mong lahat. At ikaw ang sinisisi ko dahil hindi ka naging tapat sa akin. Pero tapos na yun, kaya kinalimutan ko na yun. Marahas akong napabugan ng hangin at walang alinlangan na inamin sa kanyang totoo na may anak kami, na anak niya si Chaos. Kita ko sa mga mata niya ang sobrang saya nang malaman niya ang totoo. Nagpasalamat siya sa akin dahil binuhay kong anak namin. Pero hindi ko na binanggit sa kanya na munti ko nang patayin ang anak namin na labis kong pinagsisihan. Noon ko rin nalaman na nalaglag palang dinadala ng asawa niya at hanggang ngayon na hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak ulit. Gusto kong tumulong sa iyo sa gastusin ng anak natin sa pag-aaral. May trabaho naman ako at wala naman akong ibang anak kung hindi si Chaos lang. Kaya sa kanya ko ibubuhos ang lahat ng suporta ko. Pero gusto ko pa rin nakausapin mong asawa mo tungkol dito. Ayoko nga ang anak natin ang siyang dahilan kung bakit mag-aaway kayo. Mabuti na yung alam niya na walang ibang namamagitan sa atin kung hindi dahil lang sa anak natin. Kakausapin ko si Lorraine at sana hindi mo ipagkait sa akin ang anak ko kung gusto ko man siyang hiramin sa iyo para makasama ko rin siya. Walang problema sa akin, papayag ako dyan, basta wag ko lang malaman na sinasaktan ng asawa mong anak ko. Mabait si Lorraine, wag ka mag-alala, alam kong mamahalin din niya na parang anak si Chaos. Kaagad na gumuhit ang sakit sa dibdib ko nang sabihin niya yon. Mapait akong ngumiti sa kanya at hindi na nakipagtalo tungkol sa asawa niya. Matagal bago kami natapos sa pag-uusap hanggang sa ipakilala ko sa kanya ang anak namin. Hindi maitatangging anak ni Charles si Chaos dahil manang-mana ito sa kanya. Walang kaibahan ang kanilang balat at mukha. Dahil naninibagong anak ko sa ama niya, kaya hindi siya masyadong dumidikit dito. Naiintindihan naman yun ni Charles kaya hindi na lang muna niya ipinilit. Mula nang magkakilala ang mag-ama, ay halos walang araw na hindi pumupunta si Charles sa bahay namin. At ang tanging dahilan niya ay gusto lang niyang makita ang anak niya. Pinagsabihan ko siya na baka magselos ng asawa niya sa ginagawa niya. Pero ang tanging sinasabi lang niya ay wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya ay ang anak niya. Charles, isipin mo rin ang nararamdaman ng asawa mo. Ayokong lumabas sa masama. Kaya sa susunod na pumunta ka rito, isama mo siya nang makilala ko naman siya. Para hindi na rin siya mag-isip ng iba tungkol sa atin. Iba kung mag-isip ang mga asawa, Charles. Hindi mo talaga maiwasan na magselo sila. Kaya hanggat hindi pa nangyayari, gawan mo na ng paraan. Paalala ko kay Charles. Hayaan mo, sa susunod dadalhin ko siya rito. Nakatingin lang ako sa mag-ama na naglalaro sa may bakuran namin. Dahil binilhan niya ng maliit na bike ang anak niya. Kaya tuwang-tuwang anak ko. Nakatuon sa kanilang atensyon ko kaya hindi ko namalayan na nakalapit na pala si Edward sa akin. Ang seryoso mo naman. Kanina pa ako dito nagsasalita. Hindi mo man lang ako pinapansin. Ano bang iniisip mo, Napangiti ako saka siya hinarap. I love you. Nakangiti kong bigkas sa kanya habang nakakawit sa leeg niya ang dalawa kong kamay. Matamis naman siyang ngumiti sa akin. Sa kanya ako kinintilan ng halik sa labi. I love you too. Pero kasi... Oh, bakit? May problema ba? Takang tanong ko sa kanya. Yung ex mo, nakatingin sa atin at ang sama ng tingin sa akin. Huwag mo siyang pansinin. Alika, pumasok na muna tayo sa loob. Tutal naglalaro pa naman yung dalawa dyan. Sabay na kaming pumasok ni Edward sa loob. Kaagad naman siyang binati ni Mama nang makita siya nito. Mabuti naman at napadalaw ko ulit dito, Edward. Tamang-tamang dating mo at nakaluto na kami ng tanghalian. Wow, ang sarap naman ng niluto mo, tita. Nakangiting puri ni Edward sa niluto ni Mama. Paborito yan ni Chaos, kaya yan ang niluto ko. Tukoy ni Mama sa niluto niyang ginataang manok. Pareho pala kami ng paborito ng anak ko. Pareho kaming napalingon sa likod namin na magsalita si Charles. Nakangiti ito habang hawak sa isang kamay niya si Chaos. Talaga?
Paborito mo palang ulam na yan dati? Bakit parang hindi ko yata naaalala yun? Agad na paubos si Charles habang si Edward ay lihim na napangiti dahil sa pambabara ni Aiza sa sinabi ng lalaki. O sige na, magsiupo na kayo. Ayoko nang kumakain na maingay ha. Alam niyo na yung dalawa, Edward at Charles, hindi ba? Yes po tita. Opo. Magkasunod na sabi ng dalawang lalaki na kasama namin. Mama, pwede po ba na magdaddy ako sa kanilang dalawa? Tanong ni Keo sa akin. Parehong napatingin si Charles at Edward sa akin at naghihintay sa kung anong sasabihin ko. Oo naman baby, pwede kang magdaddy sa kanilang dalawa. Diba Charles, mahal? Malawak ang ngiti ni Edward na nakatingin sa akin, habang si Charles ay parang pinagbagsakan ng langit ang mukha. Kumain na kayo, sabi ni mama sa amin. Tahimik na kumuha ko ng kanin para sa anak ko, habang si Edward naman ang naglagay ng kanin at ulam sa plato ko. Kita ko sa gilid ng mata ko ang kakaibang tingin ni Charles sa akin, pero hindi ko yun binibigyan ng pansin. Kung nagsiselos man siya, wala na akong pakialam pa sa kanya, dahil mahal ko na si Edward at hindi na magbabago pa yon. Aalis na ako pero babalik ako bukas para igala si Kios. Paalam ni Charles sa akin. Wala ka bang trabaho? Halos kada araw dito ka na tumatambay. Nakataas kilay na sabi ni Edward. Bakit ka ba nangingialam? Baka nakakalimutan mong anak ko si Kios. Baka nakakalimutan mo rin na may asawa ka na. At maaaring gumawa siya ng masama kapag nagduda siya na may relasyon kayo ni Aiza. At yun ang hindi ko mapapayagan. Sabi ni Edward habang nakikipagsukatan ng tingin kay Charles. Hindi ako tanga para pabayaang saktan niyang babaeng siyang ina ng anak ko. Pues siguraduhin mo lang pre na hindi mangyayari yan. Dahil pag nangyari yan, sisiguraduhin ko sa iyong hindi mo na makikita pang muling mag-ina. Banta ni Edward kay Charles. Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Hindi ba kayo nahihiya? Nakikinig yung bata sa inyong dalawa tapos yan ang sasabihin nyo? Galit na sabi ni Aiza sa dalawang lalaki. I'm sorry. Magkasabay na sabi ng dalawa. Umalis na nga kayong dalawa, Charles, Edward. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Charles habang si Edward naman ay napakamot sa batok niya kahit wala namang makati doon. Anak, sa kwarto ka na muna ha. May gagawin lang si mama sa kusina. Malumanay kong sabi sa anak ko. Sige po mama. Pagkaalis ng dalawa ay saka palang nakahinga ng maluwag si Aiza. Masakit ang ulo niya dahil sa bangayan ng dalawang lalaki. At kung wala siya, siguradong magsusuntukan ng mga ito dahil pareho silang ayaw magpatalo. Sabihin mo na kay Charles na pwede niya namang hiramin ang anak mo at dalhin sa kanilang bahay para hindi na siya pabalik-balik dito. Nababahala na kasi ako na baka kung anong isipin ng asawa niya tungkol sa'yo. Alam mo naman ang panahon ngayon, marami ng chismoso-chismosa. Kahit may boyfriend ka na, kailangan mo pa rin mag-ingat. Iba ang takbo sa generation ngayon kesa noon. Paalala ni mama sa akin. Tama naman siya. Iba ngayon kesa noon. Dahil sa panahon ngayon, kahit maliit na bagay lang sa isang iglap, nasa Facebook ng mukha mo. Hayaan mo at pagsasabihan ko po siya. Mabuti kung ganon. Baka kasi nakakalimutan niyang may asawa na siya na po pwedeng magselos sa kung ano man ang ginagawa niya. Tumango lamang ako kay mama at nagpatuloy na sa ginagawa ko. Mula nang tumigil ako sa pagtitinda dahil sa gusto ni Edward, ay palagi na lang akong nasa bahay. Paghahatid at pagsusundo lang ang trabaho ko. Kahit hindi pa man kami kasal ni Edward, ay siya nang sumusuporta sa aming mag-ina. Hindi kalakihan ang sahod ni Edward, pero nabibili niya mga bagay na hindi ko nabibili noon. Nabibilhan din niya ng mga mamahaling laruan ng anak ko. Kung noon, masasabi kong sobrang malas ko, ngayon naman ay masasabi kong sobrang swerte ko sa boyfriend ko. Lahat na yata ng hinahanap ko ay nasa kanya na. Mabait, matulungin, marunong umintindi at mapagpasensya. Higit sa lahat, mapagmahal at may takot sa Diyos si Edward. Mahal, gusto kong magpakasal na tayo. Papayag ka ba? Pakakasal ka ba sa akin? Malumanay na tanong ni Edward sa akin. Para akong na-excite na inalok na niya akong magpakasal. Pero takot ako na baka hindi ako tanggap ng magulang at mga kapatid niya. Dahil isa akong
Inaalala ko lang ang magulang at kapatid mo. Baka kung anong sabihin nila tungkol sa akin at baka hindi nila ako matanggap dahil sa may anak na ako at… Hey, isa lang ang sinabi ko, ang haba na ng sagot mo. Natatawang putol sa akin ni Edward. Alam ko kung anong inaalala mo, pero huwag ka na mag-alala. Nasabi ko na kila mama ang tungkol sa atin, na may anak ka na kaya gusto ka nilang makilala. Agad akong napatingin kay Edward nang sabihin niya yon. Parang wala lang sa kanya ang kanyang sinabi. Takot lang akong makarinig na hindi nila ako tanggap. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mabait ang magulang ko at mga kapatid ko. Kaya huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka nila. Paninigurado ni Edward sa akin. Kaya wala akong choice kung hindi ang sumama sa kanya. Para makilala ko na rin ang kanyang magulang. Dumating kami sa bahay nila Edward. 6:00 ng gabi. Papasok pa lang kami sa bahay pero nininervyos na ako. Are you okay? Malamig ang kamay mo. Tanong ni Edward sa akin nang mapansin niyang nanlalamig ang mga palad ko dahil magkahawak kami na pumasok. Okay lang ako. Huwag kang matakot. Hindi nangangain ang taong magulang ko. Kahit kinakabahan ay pinilit kong maging okay. Unang pasok pa lang namin sa bahay ay napahanga na ako. Napakalinis kasi ng paligid. Ang mga picture frame na nakasabit ay ang gandang tignan. Biglang nanliit ako sa sarili ko. Wala kasi akong alam na ganito pala kaganda ang bahay nila Edward. Simple sa labas pero pagpasok mo, mapapawaw ka na lang. Son, you're here! Nakangiting sabi ng isang ginang na makita niya kami. Hello ma. Humalik lang si Edward sa pisngi ng ina. Saka siya bumaling sa akin. Siya na bang sinasabi mong nobya mo, son? Yes ma, she's Aiza. Mahal, siyang nanay ko. Hello po, magandang gabi po. Nahihiya akong bati sa kanyang ina. Pinasadahan kasi ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala ang girlfriend ng anak ko. Sana, hindi katulad ng dati niyang naging girlfriend na hinuhututan lang anak ko. Pagkatapos iniwan na siya. Hindi ako mapili sa babae. Ang importante, mahal ang anak ko at hindi siya sasaktan. Ma'am, tinatakot mo naman si Aiza niyan eh. Reklamo kaagad ni Edward sa kanyang ina. Pero kaagad ko rin siyang pinigilan. Mahal, okay lang. Hindi naman masama ang sinabi niya. Hayaan mo na siya. Napabuntong hininga na lang si Edward habang nakatingin sa akin. Sige na, paupuin mo ng bisita mo Edward. Ipapatawag ko na lang kayo kapag ready ng pagkain. Ang buong akala ko ay hindi ako tanggap ng magulang ni Edward dahil parang masungit ang kanyang ina. Pero nagkamali ako ng iniisip dahil nakipagtsikhan sa akin ng kapatid at kanyang ina. Hanggang sa nagpa siya si Edward na ihatid na ako. Ang gaan ng pakiramdam ko. Ganito palang feeling kapag tanggap ka sa magulang ng mahal mo. Nang makarating kami sa bahay, ay hindi rin nagtagal si Edward. Umalis din kaagad siya. Papasok na sana ako sa bahay nang may humablot sa akin. Bitawan mo ko, ano ba? Love, ako to please, huwag kang sumigaw. Agad kong binawi ang kamay ko nang malaman ko kung sinong lalaking humablot sa akin. Ano bang ginagawa mo rito? Gabi na. I'm sorry. Gusto ko lang makausap ka ng tayo lang dalawa. Please, love. Charles, ano bang nangyayari sa'yo? Halos araw-araw na nga tayong nag-uusap dahil ginawa mo ng bahay ang bahay namin, di ba? Ano pa bang gusto mo? Nakuha mo ng gusto mo, di ba? Ang karapatan mo sa anak mo. Love, please, bumalik ka na sa akin. Makikipaghiwalay ako sa asawa ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Please, maawa ka. Hindi ko kayang makita kang ikakasal sa iba. Dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita, Aiza. Please bumalik ka sa akin. Pangako, ibang chance nang makakasama mo. Iwan mo na si Edward at sumama kayo ni Keo sa akin. Lalayo tayo dito. Malakas na mag-asawang sampal kagad ang pumutol sa sasabihin pa sana ni Charles. Nasisiraan ka na ba talaga? Diba sinabi ko na sa'yo dati, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. At kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik pa sa'yo. Dahil ayokong maging kabit mo, Charles. Kaya, naputol lang sasabihin ko nang pilit niya akong dalhin. Bitawan mo ko! Hindi ako sasama sa'yo. Napaiyak ako nang hablutin niya ang buhok ko. Akin ka lang, Aiza. Mahal na mahal kita kaya hindi ka magpapakasal kay Edward.
Sa akin ka lang ikakasal at hindi kay Edward. Nasisiraan ka na. May asawa ka na, Charles. Sigaw ko sa kanya nang akmanan niya akong isasakay sa kotse niya. Nang mabilis kong sinipa ang 2 balls niya. Kaya nabitawan niya ako. Mabilis akong tumakbo papasok sa bahay at kaagad na isinara yun. Nilak ko ang pinto saka ako umakyat sa taas kung saan nandoon ang kwarto namin ni Chaos. Pagdating ko sa loob ng kwarto namin ay agad akong napaupo sa sahig. Nanlalamig ang buong katawan ko kaya mabilis kong niyakap ang tuhod ko. Hindi ako sasama sa iyo, Charles. Hindi. Aisa, Diyos mio, ano bang nangyari sa iyo? Tuluyan nang nahulog ang mga luha ko nang tawagin ako ni Mama. Masama siya. Gusto niya akong dalhin. Hayop siya. Nanginginig kong sabi kay Mama. Nalilito naman siya kung anong sinasabi ko. Aisa, ano ba yung sinasabi mo ha? Anong gusto kanyang dalhin? Gusto kong humagulgol ng iyak at gusto kong sabihin kay Mamang nangyari. Pero wala na akong lakas ng loob para sabihin sa kanyang totoo. Kinabukasan, pagkagising ko ay ang anak ko kagad ang hinanap ko nang hindi ko ito nakita sa kwarto namin. Ma, nasan po si Chaos? Kinakabahan kong tanong kay Mama. Maaga siyang kinuha ni Charles. Dadalhin daw niya sa kanila. Ma, dapat hindi mo pinadala sa kanya. Hindi ko na naiwasang magtaas ang boses kay Mama. Aisa, huminahon ka nga. Ma, hindi yun ibabalik ni Charles dito. Umiiyak ko nang sabi kay Mama. Gagamitin niya si Chaos, Ma, para bumalik ako sa kanya. Hindi nakapagsalita si Mama habang ako ay nagpabalik-balik lang sa sala. Hindi ako mapakali nang tumunog ang cellphone ko at kaagad ko itong sinagot. Saan mo dinilang anak ko? Nasaan ang anak ko? Hayop ka, Charles! Galit kong sigaw sa kanya sa cellphone. Makakasama mo lamang siya kapag pinuntahan mo kami kung nasan kami ngayon ni Chaos. At wag na wag kang tumawag ng pulis o kahit kay Edward man lang. Sisiguraduhin ko sa iyong hindi mo na makikita ang anak natin kapag hindi ka tumupad sa usapan natin. Iti-text ko sa iyong address kung nasa saan kami ngayon at hihintayin ka namin. Pinatay na niya ang tawag pero ako hindi pa rin nakagalaw saglit na nablangko na ang utak. Hindi ako makapaniwalang magagawa to ni Charles sa akin at sa anak namin. Sasama ako sa iyo para iligtas si Chaos. Napalingon ako sa may pintuan kung saan nakatayo si Edward. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magsabi sa pulis. Huwag kang matakot. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Alam kong hindi niya sasaktan ng anak mo. Kaya huwag kang magpanik para makapag-isip ka ng maayos. Pagpapakalma ni Edward sa akin. Pero kahit anong sabihin niya, hindi mawala sa akin ng takot na baka kung anong mangyari sa anak ko. Sakay sa taxi ay inihinto ako sa isang malaking bahay. Walang ibang bahay dito maliban sa isang to na nakatayo sa isang napakalawak na lupain na hindi ko alam kung kanino. Love, nandito kami. Mabilis akong nagbayad sa taxi at tumakbo kung nasa ng anak kong nakatayo. Mama! Mabilis kong niyakap ang anak ko nang makalapit ako sa kanila. Mama, bakit ka po umiiyak? Tanong ng anak ko sa akin. Hola baby, namiss ka lang talaga ni Mami baby. Umiiyak kong sabi sa anak ko pero ang tingin ko ay na kay Charles na nakangiti rin sa akin. Pinukol ko siya ng nakamamatay na tingin pero ang walang hiya, lalo lang akong initian. Let's go sa loob, nakaluto na ako ng breakfast. Alam kong hindi ka pa kumakain kaya sige na, akin na muna si Chaos. Ako nang magbubuhat sa kanya. Ayoko mang ibigay sa kanyang anak ko ay hindi ko yun pinapahalata. Ibinigay ko sa kanyang anak ko at sumunod ako sa mga ito sa loob ng bahay. Pagdating namin sa dining area ay nakahain na doon ng mga pagkain. Pinaghila niya ako ng upuan. Ganon din si Chaos bago siya umupo sa tapat ko habang siya'y katabi niyang anak namin. Nag-umpisa na kaming kumain hanggang sa basagin niyang katahimikan. Nakaredy ng ticket natin papuntang Mindanao. Doon na muna tayo. Agad kong nabitawan ang hawak kong kutsara dahil sa sinabi niya. Hindi kami sasama sa iyo, Charles. Utang na loob pabayaan mo na kami ng anak ko. Masaya na kami sa buhay namin kahit wala ka. Bakit hindi na lang ang asawa mong atupagin mo? Matigas kong sabi sa kanya. Madilim ang mukha niya na nakatingin sa akin habang naikuyom niya ang kanyang kamao. Mama,
Huwag mo pong awayin si Daddy. Napalingon ako sa anak ko nang magsalita to. Ano naman bang sinabi mo sa anak ko't kinakampihan ka niya? Wala naman. Sinabi ko lang sa kanya na ako lang dapat ang lalaki sa buhay mo't wala nang iba. Dahil ako lang naman ang kanyang ama. Napatayo ako nang wala sa oras at mabilis na dumapo ang kamay ko sa mukha niya. Baliw ka ba? Oo, baliw na ako. Baliw na ako dahil sa'yo. Alam mong mahal kita pero ayaw mo makipagbalikan sa akin? Alam ko naman na kasalanan ko to lahat kung bakit nawala ka sa akin. Pero humingi na ako ng tawad sa'yo dahil dun, di ba? Gusto kong makasama ka. Please, mahal na mahal kita, love. At handa akong hiwalay ng asawa ko basta sumama ka lang sa akin at huwag kang magpakasal kay Edward. Please. Naiiling na umiyak ako sa harapan ni Charles. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko, Charles. Ginawa kong lahat dati dahil mahal kita. Pati katawan ko binigay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinagtaksilan mo ko habang nasa malayo ka. Alam mo ba na munti ko nang patayin si Keyo sa tiyan ko? Dahil hindi ko matanggap na iniwan mo ko. Hindi mo ramdam ang sakit, Charles. Hindi mo alam kung gaano kasakit na gawin kang pulutan sa usapan ng mga kapitbahay nyo. Hindi mo ramdam yung sakit. Ako lang ang nakaramdam nun dahil habang nagdurusa ako, nagpapakasaya ka naman kasama yung asawa mo. Tapos ngayong okay na ako, na tinanggap ko ng lahat sa kakabumalik kung saan may asawa ka na at may mahal na akong iba. Hindi mo na maibabalik pang dati, Charles. Kaya pakawalan mo na ako at ang anak ko. No, love. Dito lang kayo sa akin. Hindi na kayo aalis ni Keyos. Galit niyang sabi sa akin. Napatingin ako sa anak kong nanginginig na dahil sa takot. Akmang kukunin ko siya nang hawakan siya ni Charles. Daddy, masakit po. Umiiyak nang sabi ng anak ko habang hawak siya ng kanyang ama. Huwag mong saktan ng anak ko, Charles. Please naman, maawa ka naman sa anak mo. Nasasaktan na siya sa higpit ng hawak mo sa kanya. Ako na lang, please. Huwag lang ang anak ko. Huwag ang anak ko. Umiiyak akong pagmamakaawa sa kanya. Parang dinudurog ang puso ko nang makitang umiiyak habang nasasaktan ng anak ko na ni minsan ay hindi ko ginawa sa kanya. Bibitawan ko lamang siya kung sasama ka sa akin, love. Sumama kayo sa akin. Lalayo tayo. Diba anak? Sasama ka kay daddy, hindi ba? Hindi ko kayang makitang umiiyak ang anak ko dahil sa sakit. Kaya lumapit na ako kay Charles para pakawalan na niya ang anak ko. Humahagulgul akong niyakap ang anak ko nang pakawalan to ni Charles. Namula ang kamay niya dahil sa pagkakahawak ng ama niya sa kanya. It's okay, baby. Huwag ka na umiyak. Makakalabas din tayo dito. Makakalayo rin tayo sa walang hiya mong ama. Mahina akong bulong sa anak ko habang yakap ito. Tama na yung drama. Aalis na tayo. Akin na si Keyos. Ako na magdadala sa kanya. Presenta ni Charles. Kukunin na sana niyang anak ko pero ayaw umalis ni Keyos sa pagkakayakap sa leeg ko dahil sa takot. Ako na magdadala sa kanya. Huwag mo namang dagdagan ng takot ng anak ko sa'yo. Galit na sabi ko sa kanya. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang saktan ng anak ko para lang makuha ko. Anak natin, love. Anak natin si Keyos. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Diretso lang ako naglakad palabas. Pagdating namin sa labas ng bahay, ay pareho kaming nagulat nang may kaagad na humablot sa akin palayo kay Charles. Buti na lang at hindi ko nabitawan ang anak ko. What are you doing? Bitawan mo ang asawa't anak ko. Hindi mo sila pag-aari. May diing sabi ni Charles kay Edward na siya palang humila sa akin. No, she's not yours. Now dadaan ka muna sa patay kong katawan bago mo makuhang mag-ina ko. Sagot ni Edward kay Charles. Nag-umpisa na namang manginig ang anak ko kaya mas niyakap ko pa ito ng mahigpit. Talaga bang hinahamon mo ko? Huwag mo akong subukan dahil papatayin talaga kita kapag hindi mo ibinalik sa akin ang asawa at anak ko. Banta ni Charles kay Edward habang papalapit ito sa amin. Kailan ka pa naging asawa ni Aiza? At kailan ka pa naging ama ni Keyos? Hasang ka ba nung kailangan ka niya? At ng anak niya? Wala ka hindi ba? Kaya tigilan mo na yung pag-aangkin mo sa kanya na para bang pag-aari mo siya. Dahil simula nang ipagpalit mo siya sa iba, hindi mo siya pagmamay-ari pa. Mahal, makinig ka sa akin. Pagbilang ko ng 3 tumakbo ka na. Isama mo si Keyos. Mahinang bulong ni Edward sa akin. No Edward. Hindi kita iiwan.
Hanggat nandito kami, hindi ka magagalaw ni Charles. Tutol ko kagad sa sinabi niya. Parehas tayong hindi makakaalis dito kapag hindi ka pa nakinig sa akin, mahal. Huwag ka mag-alala. Paparating niya ang mga pulis. Tutulungan nila tayo. Please, kahit ngayon lang makinig ka naman sa akin. Gusto kong maiyak sa sinabi niya. Hindi ko akalain na kahit sa kamatayan ay handa niya akong ipaglaban. 1, 2, takbo! Sigaw ni Edward sa akin. Mabilis akong tumakbo habang nakayakap si Keo sa leeg ko. Hindi ko na nilingon pa si Edward, pero agad din akong napahinto nang makarinig ako ng isang putok ng baril. Edward! Sigaw ko kaagad. Nang lingunin ko ang dalawa, ay pareho silang nasa lupa. Mabilis kong ibinawa si Keos at mabilis na nilapitan ng dalawang lalaki. Hindi mo sila makukuha sa akin. Akin lang, mag-ina ko. Nahihirapang sabi ni Charles dahil pareho pala silang may baril ni Edward. Edward! Isasama kita kahit sa kamatayan, Aiza. Mahal! Sigaw ni Edward. Sigaw ni Edward. Kusang tumulo ang luha ko habang sapo ang tiyan kong tinamaan ng bala. Ang anak ko! Edward! Kahit nahihirapan ako dahil sa tama ako ng baril, ay pinilit kong bumangon nang makita kong nakahandusay na si Aiza sa lupa habang naliligo sa sarili niyang dugo. Unang pagkakataon na tumulo ang luha ko sa isang babae. Mahal, gumising ka please. Huwag mo kaming iiwan. Please. Umiiyak kong sabi at lalo lang akong naiyak nang marinig ang hagulgol ni Keos habang nakatingin sa kanyang ina. Sobrang sakit at takot ang nararamdaman ko. At bago pa man ako mabaril ulit ni Charles, ay dumating na ang mga pulis. Binaril nila si Charles nang hindi ito sumuko sa kanila. Pagdating ng ambulansya, ay kaagad na isinakay kami doon ni Aiza. Pareho kaming sugatan at parehong naka-oxygen. Pagdating sa ospital, ay kaagad na dinala kami sa emergency room at hindi ko na napigilan pang pumikit nang tuluyan na akong hinila ng kadiliman. Nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa kwarto ko at nang magmulat ako ng mga mata ay ang pamilya ko kagad ang bumungad sa akin. Kamusta na ang pakiramdam mo anak? Mabuti naman at nagising ka na. Tanong sa akin ni mama. Halos hindi ako makapaniwalang buhay pa ako at nasilayan ko pa sila, ang mga taong mahal ko. Kusang tumulo mga luha ko pero kaagad din na pinahid ni mama. Si Keos, kamusta ang anak ko? Huwag ka mag-alala, nasa mabuting kalagayan si Keos. Basta huwag ka lang munang magsalita ng sobra dahil bawal pa sa'yo. Napangiti ako kahit masakit ang katawan ko. Tumahimik na lang muna ako hanggang sa inantok na naman ako. Dala ng gamot na itinurok sa akin. Ilang araw pang nagdaan, unti-unti na akong nakarecover. Pero si Aiza, hindi pa rin nagigising. Mahal, gumising ka na. Naghihintay ng anak natin sa'yo. Sige ka, magtatampo na si Keos kapag hindi ka pa gumising. Pananakot ko sa kanya kahit wala namang malay itong kinakausap ko. Nang gumalaw ang kamay ni Aiza, ay mabilis na tinawag kong doktor para masuri ito. Ayos naman ang pintig ng puso niya. Pati vital signs niya ay okay naman. Kaya hintayin niyo na lang na magising siya. Sabi ng doktor. Ilang oras lang din ay nagising na nga si Aiza at sobrang saya ko dahil hindi pa siya tuluyang kinuha sa akin. Akala ko tuluyan na akong hindi na magigising pa. Pero nagkamali ako dahil binigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon para makasama ang mga mahal ko sa buhay. Mabilis na nagdaan ang mga araw, nakalabas na ako at si Edward sa ospital. Doon ko pa rin nalaman na hindi pala naagapan si Charles. Nung araw din na yun ay binawiin siya ng buhay. Malungkot ako para sa anak ko dahil alam ko kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Pero wala na kaming magagawa pa kung hindi tanggapin na lang ang nangyari. Matapos kaming lumabas sa ospital, ay kaagad na itinakda ng magulang ni Edward ang kasal naming dalawa. Mahal, bakit nandito ka? Gulat kong tanong sa nobyo kung galing pa yata sa trabaho niya. Namiss kita kaya dito ako dumiretso dahil gusto kitang makita. Pagdadahilan niya sa akin. Pero mahal,
Di ba pinagbawalan tayong magkita dahil hindi raw matutuloy ang kasal natin kung magkikita at magkakausap tayo? Pati nga cellphone bawal sa ating dalawa, di ba? Sa gusto kong makita ka Hayaan mo na at ngayon lang naman to. Bukas at sa susunod na mga araw, hindi na ako magpapakita. Basta, pagbigyan mo lang ako ngayon, please. Wala na akong nagawa nang magmakaawa na siya sa akin. Kaya nang pumasok siya, pati ako'y nabuliwan pa ni Mama. Kayong dalawa talaga? Hindi na kayong mga bata para kailangan pang pagsabihan. Ang lalaki nyo na Pero ang tigas pa rin ng mga ulo nyo. Hanggang tinginan na lang kami ni Edward at pilit na sinusupi lang ngiti sa aming mga labi. Pero kahit ganun ay kinakabahan pa rin ako sa sinasabi ni Mama tungkol sa pamahiin. Matapos naming maghapunan ay nagpaalam na si Edward sa akin. Uuwi ka na po, Tito? Tanong ng anak ko kay Edward. Yes, baby boy, pero babalik din si Tito. At malapit ko na kayong makasama ng mama mo. Mag-iingat kayo rito at aalagaan mong mama paglaki mo. Sabay gulo ni Edward sa buhok ng anak ko. Mahal, ano ba yung pinagsasasabi mo sa bata? Bakit mahal? Wala namang masama sa sinabi ko, hindi ba? Huwag mo sabihin na iba na naman ang nasa utak mo. Huwag ka na kasi maniwala dyan sa pamahiin na yan. Ay, oo, sige na. Umuwi ka na at mag-iingat ka. Salamat, mahal. I love you. Sabay halik niya sa labi ko. I love you too, mahal. Tuluyan nang umalis si Edward at bumalik na rin kami sa loob ng anak ko. Hating gabi na nang magising ako sa ingay ng cellphone ko. Sakto naman ang damputin ko ito nang mamatay ang tawag. Nang tingnan ko ang oras ay 12:00 na ng hating gabi. Nang tignan ko kung sinong tumatawag ay ang number ng binan ko ang bumungad sa akin. Kaagad akong tinubuan ng kaba kung bakit siya tumatawag. Hindi nagtagal ay tumunog ulit ang cellphone ko. Ma? Kaagad kong sagot sa kanya. Pumunta ka dito sa Ospital Aiza. Nadisgrasya si Edward. Halos sumalon ang puso ko sa sobrang kaba. Hindi agad ako nakasagot at hindi ako nakagalaw sa kinauupuan ko dahil sa sinabi niya. Mabilis akong nagbihis at kahit pagsusuklay sa buhok ko hindi ko na nagawa sa pagmamadali ko na makapunta kagad sa ospital. Ginising ko na lang din si Mama para may magbantay sa anak ko. Nakarating ako sa ospital habang nag-iiyakan ng mga kapatid at ina ni Edward. Ma, ano nangyari? Kamusta po si Edward? Wala na siya, Aiza. Wala na anak ko. Patay na si Edward. Umiiyak na sabi ng aking biyanan. Tumulo ang luha ko habang walang boses akong umiiyak na nakatingin sa kanya. Umiling ako sa kanya na nagbibiro lamang siya, na tinatakot niya lang ako. Pero hindi. Dahil pati ang kapatid niya ay sinabi sa akin na wala na talaga ang kuya niya. Nandilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong mawala ng malay. Mahal, gising. Hey, what's wrong? Mahal. Napamulat ako ng mata nang maramdaman kong may yumuyugyug sa akin. What's wrong? Ba't ka umiiyak? Napayakap ako ng mahigpit kay Edward nang masilayan ko ulit siya. Akala ko, totoo na. Akala ko iiwanan mo na kami. Managinip lang pala. Umiiyak kong sabi sa kanya. Hey, hindi mangyayari yan. Hindi ako mawawala hanggat hindi ko nakikitang nasa mabuting kalagayan kayo ni Kiyos. Nahampas ko si Edward sa dibdib dahil sa sinabi niya. Pero ang loko, tinawanan lang ako. Alika na sa labas, dali. Bakit ba kanina ka pa atat na lumabas ako? Ano pa meron sa labas? Basta, bilisan mo na. Napatayo na ako nang hilahin ako ni Edward mula sa hindi kalakihan kong kama. At bakit kailangan pang nakapiring ang mga mata ko, mahal? Baka kung ano na yung ginagawa mo makakatikim ka talaga sa akin. Banta ako sa kanya. Relax ka lang, wala akong binabalak, ikaw talaga. Huminto kami sa sala ng bahay pero nagtataka ako kung bakit wala na akong naririnig. Pag alis ni Edward sa piring ng mga mata ko ay matamis ang pagkakangiti ng aking anak habang kinakantahan ako ng happy birthday. Happy birthday po, Mama! Naiyak ako habang nakatingin sa anak kong may hawak na bulaklak para sa akin. Thank you, baby! Isa-isa akong binati ng pamilya ni Edward at kahit simpleng handaan lang ay masaya ako.
Dahil kasama ko sa birthday ko ang mga taong importante sa buhay ko. Sa dami ng iniisip ko at sa mga pinagdaanan ko, ay hindi pa rin pala nila nakalimutan ang birthday ko. Happy birthday, mahal. Mahal na mahal kita. Thank you, mahal. Nakalimutan ko ng araw na ito. Pero nandyan ka't ginawa mo pang special ang araw na ito. Dahil ganun kita kamahal at hindi ako magsasawang mahalin ka. Nakangiti nitong sabi sa akin. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam na darating pa ako sa araw na ito. Sa ilang araw akong walang malay sa ospital. Ang akala nila, hindi na ako maliligtas. Pero kita mo naman kung gaano kabait ang Diyos sa akin. Sa lahat ng nadaanan ko, nandyan siya para maging matatag ako. 1 buwan lang ang nakalipas mula nang mag-birthday ako, ay kinasal kami ni Edward. Sa birthday kong yun kasi nag-propose sa akin ng asawa ko ng kasal. Mabuti na lang at mabait ang magulang ni Edward at tinanggap nila ako ng walang kondisyon. Dahil niregaluhan kami ng binan ko ng malaking pera, nagpasya kami ng asawa ko na magtayo ng kahit maliit lang na negosyo. Nung una, maliit lang ang naging puhunan namin. Pero nang magbumang negosyo namin ay unti-unti na yung lumaki. Hanggang sa nagkaroon na kami ng ilang restaurant dito sa Maynila. Tunay ngang kung mangarap ka at samahan mo ng sipag at tiyaga, talagang magtatagumpay ka. Lalo pat isasama mo ang Diyos sa lahat ng tagumpay mo. Mahal, nandito ako sa kwarto, mahal. I missed you. Kaagad na sabi nang makapasok siya sa loob ng kwarto namin. Oh, ano ba yung tinatago mo? Pilit niya itong kinukuha sa akin at nang makita ang 2 pulang linya doon, ay napatalon si Edward dahil sa sobrang saya. Yes! Daddy na ako! Sigaw niya mula sa kwarto namin. Wala akong mahihiling pa sa may kapal dahil binigay na niya sa akin ang lahat-lahat. Wakas!